Magandang araw sa inyong lahat, mga kaibigan. Ako si Aling Rosa, at sa loob ng 7 taon, nagtinda ako ng instant noodles sa palengke ng Isla Maharlika. 3 pakete ng noodles, sapat na para sa isang araw na pagkain ng 2 kong anak. Isang umaga, 3 lalaki ang huminto sa harap ng aking puwesto. Sinabi lang nila, "Sumama ka." Kinakalatkat ako pababa sa isang madilim na silong. Isang nakikisap-kisap na ilaw at isang upuang bakal. Dun, may isang alok na ibinigay sa akin. Matapos kong tanggapin ang alok na iyon, nakita kong kinakalatkat palayo ang isang matandang babae na laging nakangiti sa tabi ko. Ang tingin ng mata niya ay hindi ko pa rin makalimutan. Ngayon, sisimulan ko na ang kwentong iyon. Mula ng araw na iyon, kasama ang 2 kong anak, tumayo ako sa gilid na ilog na puno ng panganib. Kung tatapusin niyo ang kwentong ito, malalaman niyo kung paano ko natunton ang liwanag sa lupaing ito. Suportahan niyo po ang taong nakipaglaban para sa kalayaan sa pamamagitan ng pa-subscribe at pa-like. Ang inyong suporta ang simula ng bawat bagong kwento. Ako ay isinilang at lumaki sa isang maliit na pamayanan ng mangingisda sa Isla Maharlika, isang liblib na isla na tila nakakubli sa likod ng matataas na bundok at malalim na kipot. Pinapalibutan ng kabundukan ang aming nayon, at sa paanan niyon ay may isang ilog na pinamumulan ng aming kabuhayan. Halos lahat ng lalaki sa nayon ay mangingisda, kabilang na ang asawa ko. Ang pangalan niya ay Mang Jose. Mas matanda sa akin ng 3 taon. Matangkat siya at tahimik. Alas 5 ngang umaga pa lang, lumalabas na siya para mangisda at umuwi lamang kapag lumubo na ang araw. Pauwi niya, amoy dagat siya at pagod, ngunit ang itim na marka ng pagod sa ilalim ng kanyang mata ay hindi ko kinamuhian. Ibig sabihin kasi niyon, buhay siyang nakauwi. 2 ang anak namin. Ang panganay na si Nena ay kakatapos lang ng unang taon niya, at ang bunso, si Nena, ay nasa sinapupunan ko pa. Kapag umakyat si Nena sa kandungan ng tatay niya, walang imik na hinahaplos ni Mang Jose ang likod ng bata. Iyon ang paraan niya ng pagpapahayag, sa halip na salita, kamay ang ginagamit niya. Ito ang panahon ng rasyon. Hindi man sagana, ngunit dumarating ang mais isang beses sa isang buwan. Minsan mayroong kamote, at kapag may okasyon, may kaunting karne ng baboy na ibinibigay. Noon iniisip kong normal lang iyon. Hindi ko alam na ang hindi makaramdam ng gutom ay kaligayahan. Sa gabi, nagluluto ako ng lugaw na may sa kusina. Isang palayo lang, isang manipis na aluminum na palayo na madaling masunog kapag malakas ang apoy. Iyon ang pinakamahal na gamit sa bahay namin. Kapag kumukulo na ang lugaw, umaayat ang usok, at si Nena ay nakatayo sa pintuan ng kusina, sumisinghot-singhot. "Nay," tanong niya, at sumasagot ako, "Sandali lang anak." Nung panahong iyon bukas ang mapintuan ng mga kapitbahay. Kung humiram ang kapitbahay ng bagong na bibigay naman kami nga asin. Naglalaro ang mga bata sa kaye at sa gabi ang amoy ng usok mula sa ulingay bumabalot sa buong nayon. Iyon ang amoy ng aming nayon. Ako ay 28 anyos noon. Hindi ko alam kung paano umiikot ang mundo. Halos hindi pa ako nakakalabas ng nayon. At sa telebisyon, puro kwento lang ng dakilang pinuno ang lumalabas. Iniisip kong normal din iyon. Hindi pa ako nagduda kahit kailan. Kapag umuwi si Mang Jose mula sa pangingisda, napapainit ako ang tubig para makapagilamos siya. Mas madalas na malamig ang tubig, ngunit sa tuwing ibubuhos ko iyon sa kanyang muha, lumilitaw ang kanyang muha mula sa putik. Sa tuwing nakikita ko ang mukha niya, nakahinga ako ng maluwag. "Buhay ka na naman ngayon," bulong ko. Taglamig nun, araw ng unang pagpata ng ulan. Mas huli ng 2 oras si Mang Jose kaysa dati. Nang bumukas ang pintuan, hindi siya naglalakad. 2 kasamahan niya ang umaalalay sa kanya. Wala na ang kaliwang binti niya. Sabi nila, natabunan siya ng gabato habang nahuhukay ng hito sa malalim na bahagi ng ilog. Ang lalim ng hukay ay 1.2 metro at ang taas ay sapat lang para makatayo ang isang tao. Sa ganoong kaliit na lugar, kapag gumuho ang bubong, wala kang matatakasan. Naipit ang kaliwang binti ni Mang Jose sa bato at nang may labas siya ang magkasamahan niya pagkalipas ng 4 na oras, itim na ang binti niya. Walang imik si Mang Jose. Hindi ko na nga matandaan kung umiyak ako o hindi. Naalala ko lang ang eksena kung saan umakyat si Nena sa kandungan ng tatay niya, ngunit nang makita niyang wala na ang binti, tahimik siyang bumaba. Hindi umiyak ang bata. Bumaba lang siya. Iyon ang mas nakakatakot. Kinabukasan, nabawasan ang rasyon. Sabi nila, kapag hindi ka na nakakapangingisda, bababa ang iyong ranggo sa rasyon. Lumipas ang 1, 2, 3 buwan. At tuluyan nang nawala ang mais.
walang dumating na kamote. At pagkalipas ng 3 buwan, hindi na muling dumating ang rasyon. Noon ko lang nalaman kung ano ang tunay na gutom. Noong una, nakayanan ko. Siguro, makasya na ang isang kain sa isang araw, naisip ko. Ngunit ang mga bata ay hindi nakatiis. Umiyak si Nena gabi-gabi. Hindi siya umiyak dahil sa gutom. Kapag sobrang gutom, hindi na nga umiyak ang nga bata, tititigan lang nila ang kisama. Nang dumating si Nena sa ganoong kalagayan, napasya akong lumabas ng bahay sa unang pagkakataon. Si Nene ay kakatapos lang ng 100 araw niya nun. Binuhat ko siya sa likod, hawak ang kamay ni Nena, at sa unang pagkakataon, pumunta ako sa palengke. 1 oras at kalahating lakad papunta sa palengke. Sa kalagitnaan, napaupo si Nena. Nanay, masakit ang paa ko. Binuhat ko si Nena sa isang braso, habang karga ko si Nene sa likod, at patuloy akong lumakad. Panahon iyon na 43 kilo lang ang timbang ko. Kung idarada ang 2 kong anak, mahigit 15 kilo na siguro iyon. Pagdating ko sa palengke, akala ko ibang mundo na iyon. Sumisigaw ang mga tao, naglalatak ng mapaninda, nagsasabi ng presyo, nakikipagtawaran, nakikipagtalo, at natatawanan. Hindi pa ako nakakita nga nun. Ang tanging alam ko lang ay ang tahimik na paghihintay sa pilang rasyon. Wala ako may bebenta. Ang tanging dinala ko mula sa bahay ay ang isang palayo. Ang palayo na iyon na ginagamit namin gabi-gabi sa pagluluto ng lugaw na mais. Ang pinakamahal na gamit sa bahay namin. Inilapak ko iyon sa lupa at naupo sa tabi. Walang pumansin. Dadaan lang ang mataw, titinan ang palayo at dadaan uli. Kahit lumubo na ang araw, walang huminto. Sa likod ko, umiyak si Nene. 10 araw na, at wala akong gatas. Kapag hindi ka kumakain, wala kang gatas. Si Nena naman ay nakasandal sa aking tuhod, natutulog. Naupo ako sa tabi ng palayo at umiyak sa unang pagkataon, tunay na umiyak. Ako lang ang umiyak ng tahimik sa palengke. Biglang may lumapit sa tabi ko, isang nakukuba na matandang babay. Mahigit 60 na siguro ang edad niya. Malalim ang makunot sa mukha niya, at mas magaspang ang kamay niya kaysa sa akin. Umupo ang matanda sa harap ko at naglabas ng isang asul na trapo. Ilata mo ito at upuan. Kapag malami ang lupa, mas lalo kang gugutumin. Tulala akong tumiti sa kanya. Ibinuklat ng matanda ang trapo at inilagay sa ilalim ng aking puwit. Bumalik ka bukas. Huwag palayok ang dalhin mo, kundi iba. Wala bang gamit sa bahay niyo? Umiling ako. Walang binti ang asawa ko, walang rasyon at wala nang natira sa bahay. Matagal akong tiningnan ng matanda at sinabi, kung gayon, umupo ka lang sa tabi ko. Basta umupo ka lang. Iyon ang pinakamainit na salitang narinig ko ng araw na iyon. Ang pakiramdam ng pagupo sa asul na trapo ay naalala ko pa hanggang ngayon. Hindi ko alam na ang trapo na iyon ang magbabago sa buhay ko. Kinabukasan, umupo ako sa tabi ng matanda. Pati kinabukasan din, 1 linggo akong umupo lang. Walang ibebenta, walang mabubuhay, umupo lang ako sa tabi ng matanda at pinanood kung paano gumagana ang palengke. Iyon ang aking pag-aral. May mga patakaran ang palengke. Kapag dumating ang bantay ng taspos kalasag, kailangan itago ang paninda. Lalo na ang galing sa ibang bansa. Itago sa ilalim ni grapo, sa ilalim ni grapauda, sa lubi ni grani supoche ni grabata. Ginagawa iyon ng matanda sa isang iglap. Mayroon ding tong bribe, pera na ibibigay sa mga bantay. 500 piso sa isang araw. Kung wala kang 500 piso, hindi ka makakapaglata ng paninda. Kapag dumating ang bantay, kukunin ng matanda ang nakatiklop na pera mula sa bulsa niya at ibibigay ng walang imik. Walang imik din itong tatanggapin ng bantay. Iyon ang pagbati sa palengke. 10 araw pakaraan, sa unang pagkakataon, binigyan ako ng matanda ng paninda, instant noodles mula sa Sina, isang kahon na may 12 piraso. Makano mo kaya ibebenta ang isa? Tanong niya. Sinabi kong hindi ko alam. Ngumiti ang matanda. Kapag natrabaho ka, 700 piso ang isa. Ang puhunan ay 400 piso. Kung makakabenta ka ng 3 lang sa isang araw, makakapagluto ka ng lugaw na mais para sa pamilya mo. 3 instant noodles, 3 piraso lang sa isang araw. Ang salitang iyon ay tumimo sa isip ko. Sa unang araw, 2 ang naibenta ko, hindi lumabas ang boses ko, hindi ko masabi ang bili na po kayo ng instant noodles. Yumuyuko ako sa tuwing dumadaan ang mataw. Ang matanda sa tabi ko ang pumalit sa akin, may instant noodles po dito, galing Sina. Sa ikalawang araw, 3 ang naibenta ko. Sa ikatlong araw, 4. Pagkalipas ng 1 linggo, 6 na piraso na ang naibebenta ko sa isang araw. Sa unang purang kinita ko, bumili ako ng mais.
Peuwi ko sa bahay at nagluto ng lugaw, nangingini ang nga kamay ko, hindi ko alam na ganito pala ang pakiramdam ng pagluluto ng pagkain ng mga anak ko gamit ang sarili kong kita. Ngumiti si Nena habang kumakain ng lugaw. Matagal na niyang hindi ginagawa iyon. Kumain din si Nene ng lugaw. Si Mang Jose ay nakaupo sa sulok, tahimik na nanonood. Wala nang magagawa ang asawa kung walang isang binti kundi manood. Nang gabing iyon, ibinigay nga matanda sa akin ang asul na trapo. Hindi hiniram, kundi ibinigay. Aling Rosa, huwag kang mamamatay dito. Umalis ka ng buhay para sa mga anak mo. Ngumiti ang matanda habang nagsasalita, ngunit ang mata niya ay hindi nakangiti. Ang kahulugan ng tingin niya ay nalaman ko lang matagal na pakaraan. Tinitiklop ko ang asul na trapo at niyakap sa dibdib habang naglalakad pawi. Mula ng araw na iyon, ang trapo na iyon ang naging pwesto ko. Bawat umaga, binubuklat ko ito, at bawat gabi, tinitiklop. Inilalagay ko ang instant noodles, binibilang ang pera, ibinibigay sa bantay, at sa natirang pera, bumibili ako ng mais. Lumipas ang 1 buwan, 3 buwan, at 1 taon. Naging palengke person na ako. 3 instant noodles, sapat na para sa 1 araw na buhay. Ngunit, unti-unti, nagiging kulang iyon. 7 taon na ang lumipas sa palengke. Ang puwestong nagsimula sa instant noodles ay nagbenta na rin ng mga gamot pampaganda, baterya, at maging karne ng baboy mula sa Tsina. Lumawa ang ruta na itinuro ng matanda sa akin. Mayroon akong supplier na nakdadala ng paninda mula sa Tsina, at ako ang nakbebenta nito sa palengke. 7 taong gulang na si Nena, at si Nene naman ay 5 taong gulang. Si Mang Jose ay minsan lumalabas sa bakuran gamit ang kanyang kahoy na saklay. Para makakuha ng prosthetic leg, kailangan ng malaking pera, kahit pagaling sina. Hindi pa ako nakakakita nga noong kalaki. Araw noon, gaya na dati, pumunta ako sa palengke, ngunit nakbago ang supplier. Sa halip na ang dati kong supplier, isang bagong lalaki ang dumating. Mukha siyang nasa kalagitnaan ng 30 at ang kanyang pagsasalita ay hindi taga-rito. May halong Manileño na aksen, iba ang presyo ng paninda. 30% itong mas mura kaysa dati. Parehong instant noodles mula Sina, ngunit bumaba ang presyo. Nagduda ako, ngunit hindi ako makatanggi. Mas malaki ang kita kung mas mura ang puhunan. Sa ikatlong transaksyon, inilapak ng lalaki ang kahon ng paninda at sa tabi nito, inilagay ang isang itim na bag. Ilipat mo rin ito, tiningnan ko ang bag. Gawa sa tela, ngunit may timbang na 4 na kilo. Mas magaan kaysa sa kahon ng instant noodles, ngunit parang may matigas sa loob. Ano po ito? Tanong ko. Ngumiti ang lalaki at sinabi, ilipat mo lang. Huwag mong bubuksan, isang bag na ito, katumbas ng 1 buwang instant noodles. 1 buwang instant noodles. Tumibok ang puso ko. Para iyon na sapat para sa prosthetic leg. Kailangan kong tumanggi. Alam kong delikado ang paglilipat ng bag nang hindi ko alam ang laman nito. 7 taon akong nakipaglaban sa palengke, mayroon akong ganoong pakiramdam. Ngunit hindi ako makatanggi. Kailangan ni Nena ng pang-eskwela, kailangan ni Mang Jose ng prosthetic leg, at gusto kong makakain si Nena ng mansanas kahit minsan. 2,000 piso ang isang mansanas. Anong isura ang bata ka pa unang kumain ng mansanas? Hindi nawala sa isip ko ang ideyang iyon. Kinuha ko ang bag, dinala ko sa bahay, nilok ang pinto, siniguro na tulog na ang nga bata, at binuksan ang bag. Ngini ang nga kamay ko. Sa loob, 5 cellphone mula Tsina, 3 USB, at mahigit 30 SD card. Nakasulat sa packaging ning SD card ang laman nito Korean drama. Sa sandaling iyon, parang blanco ang isip ko. Hindi ito paninda sa palengke, ito ay panindang patay kakapak na huli. Sa lugar namin, kung mapapakalat kang ng Korean dramas, diretso sa bilangguan ng Task Force Kalasa o Firing Squad. Walang eksepsyon. Isinara ko ang bag, nanginginig ang kamay ko kaya hindi ko may zipper. Sa ikatlong subok, isinara ko rin, kailangan kong ibalik ito bukas. Hindi ko kaya ito, hindi ko talaga kaya. Iyon ang naisip ko. Ngunit kinabukasan, pagising ni Nena, sinabi niya, Nay, kailangan daw po ng pera sa eskwela ngayon. Inilipat ko ang bag, 1 beses lang, 1 beses lang. At titigil na ako, pangako ko sa sarili. Inilalagay ko ang bag sa itinalagang lugar, at kinabukasan. May pera na doon, 1 sobra na may Chinese yuan. Ang unang natanggap kong halaga ay 500 yuan, kapag ipinapalit sa pera namin. Lampas pa iyon sa 1 buwang kita sa instant noodles. Ang 1 beses ay naging 2 beses, at ang 2 beses ay naging 3 buwan. Ang laman ng bag ay halos pareho bawat beses. Cellphone, USB, SD card. Minsan, may kasamang radyo mula Sina.
Sinusubukan kong hindi buksan, ngunit sa timbang at laki, nahuhulaan ko ang laman. Sa loob ng 3 buwan, naibili ko si Mang Jose ng prosthetic leg. Galing Sina, ngunit nakalakat na siya. Nang unang maglakat si Mang Jose gamit ang prosthetic leg sa bakuran, hinawakan ni Nene ang kamay ng tatay niya at sabay silang lumakad. Napalakpakan si Nene sa likod. Pinanot ko ang eksena mula sa kusina at naisip kong tama ang ginawa ko. Sa perang ito, may lilitas ko ang nga anak ko. Nang buwan na iyon, sa unang pagkakataon, binilhan ko sina Nena at Nene ing karne. 200 gramo ing karne ing baboy na binili sa palengka. Nang ilagay ko sa mesa bilang ginisa, lumaki ang nga mata ng nga bata. Kinuha ni Nena ang chopsticks at bago kunin ang sa kanya, inilagay niya muna ang isang piraso sa plato ni Nena. 7 taong gulang pa lang siya. Halos maya ako sa eksenang iyon. Hindi ko alam na ganito pala kalungkot makita ang mga anak na unang kumakain ng karne. Si Mang Jose ay nakaupo sa sulok at hindi kumain ng karne. Ayos lang ako, sabi niya. Alam ko ang kahulugan ng salitang iyon. Gusto niyang ibigay ang kanyang bahagi sa mga anak. Hindi rin ako kumain ng karne. Sapat na sa akin ang makita silang kumain ng buso. Sa pagitan niyon, napatuloy ang palilipat ng bek. 3 beses sa isang buwan, ang supplier na lalaki ay laging nakangiti tuwing nakikita kami. Magaling ka, ipapatuloy mo lang. Hindi ako komportable sa kanyang ngiti, ngunit kapag natatanggap ko ang sobrang pera, nawawala ang aking kakulangan sa ginhawa. Isang araw, bumulong ang matanda sa tabi ko, nasa palengke kami, makatabi ang aming puwesto. Sumandal sa akin ang matanda at halos hindi gumagalaw ang bibig niya habang nagsasalita. Aling Rosa, ang taong iyon ay binabantayan ng Task Force Kalasa. Akala ko tumigil ang puso ko. Anong sinasabi niyo? May balita na gumagalaw ang Task Force Kalasa tungkol sa supplier na kinakausap mo. Kailangan mong mag-ingat. Tiningnan ko ang matanda. Naayos na naman siya ng kanyang puwesto, parang walang nangyari. Ngunit may kakaiba, paano nalaman ng matanda ang galaw ng Task Force Kalasak? Hindi karaniwan para sa isang matanda sa palengke na may impormasyon tungkol sa Task Force Kalasak. Hindi ako makatanong. Natatakot ako. Naisip kong ayos lang kung makukunwari akong walang alam. Isang beses na lang, ang salitang iyon ang lumalamon sa akin. Napakalamig nung ganun. Hindi lang basta may puting usok na lumalabas sa bibig, kundi pati lumilonggay na dayalo kapag humihinga. Minushuson dagresh. Nang buksan ko ang pinto para lumabas papuntang palengke, ang dulo nga daliri ko sa paa ang unang sumakit. Tinitiklop ko ang trapo sa ilalim ng kilikili, bit-bit ang kahon ng instant noodles at naglakat papuntang palengke. Mas kaunti ang tao kaysa dati, siguro dahil malamig naisip ko. Pagkabuklat kong pwesto at pakalagay ng instant noodles, nakita kong walang tao sa pwesto ng matanda. Iyon ang unang pagkakataon na hindi siya dumating. Sa loob ng 7 taon, hindi siya lumiban kahit isang araw. Naisip kong may kakaiba, ngunit siguro ay hindi lang siya maganda ang pakiramdam. Isang customer ang dumating at bumili ng 2 instant noodles. Bago dumating ang pangalawang customer, 3 lalaki ang huminto sa harap ng pwesto. Nakaitim sila, hindi unipormeng sundalo, ngunit parang unipormeng sundalo. Mas sibilyan na naka-unipormeng ng Task Force Kalasak. Binuksan ng lalaking nakatayo sa gitna ang bibig niya. Sumama ka. Akala ko ititiklop ko ang trapo, ngunit hinawakan ng lalaki ang pulso ko. Ang trapo ay nanatiling nakalatak sa lupa. Nakalagay pa rin ang instant noodles sa ibabaw nito. Habang kinakalakat ako, lumingon ako sa likod. Ang manaktitinda sa tabi ko ay umiwas ng tingin. Walang tumitingin. Sa totoo lang, walang gustong tumingin. Kapag nakita mong kinakalakat ng Task Force Kalasa ang isang tao sa palengke, ang taong iyon ay tila nawawala na. Ipinasakay ako sa sasakyan. Natakpan ng itim na tela ang bintana. Hindi ko alam kung gaano kami katagal naglakbay. Siguro 30 minuto o 1 oras. Nang huminto ang sasakyan at bumukas ang pinto, kinakalakat ako pababa sa silong ng isang gusali. Masamantong hagdan, may tubig na tumutulo mula sa dingding at isang nakikisap-kisap na ilaw. Sa loob ng silid, may isang upuang bakal. Isang upuan na nakakabit sa sahig ng bol. Hindi pa ako sinabihan na umupo, ngunit nang hinaang nga binti ko at kusang umupo. Siguro mga 3 degrees Celsius ang temperatura. Nakikita ko ang usok na lumalabas sa bibig ko at ang dulo nga daliri ko ay nagiging kulay lila. Ang ilaw ng fluorescent ay kakaiba, parang berde, parang dila. Kapag nakaupo ako sa ilalim ng ilaw na iyon, mukha akong may sakit. Pumasok ang investigador. May hawak na isang papel. Umupo siya sa harap ko, inilagay ang papel sa mesa, at itinuro ang isang linya gamit ang daliri niya.
Siyam na beses mong inilipat ang bag sa loob ng 3 buwan. Alam mo ang laman, alam ko. Hindi ako sumagot. Cellphone mula sina, USB SD card na may laman na Korean dramas. Alam mong bilangguhan ng Task Force Kalasa o Firing Squad ang papapakala lang niyan, di ba? Alam ko. Pero wala akong interes sa iyo. Itinaas ko ang ulo ko. Kilala mo ba ang taong nagbigay sa iyo nga paninda? Hindi ko kilala. Alam ko lang na supplier siya. Hindi ko alam ang pangalan, hindi ko alam kung saan siya nakatira. Isang taong nabibigay ng paninda at nabibigay ng pera. Iyon lang. Ibinuklat ng investigador ang papel at naglabas ng isang litrato. Mukha ng supplier na lalaki. Ang taong ito ay isang extractor. Nagpapatakbo siyang ruta para makapuslit ng mga tao palabas ng bansa patungong Sina. Nanlamig ang ulo ko. Ang inilipat ko ay hindi lang SD card ng drama, kundi isang piraso ng ruta ng pagtakas. Diretsong tiningnan ako ang investigado. Kapag ginawa mo lang ang isang bagay para sa akin, papawin kita. Simple lang ang sinabi ng investigado. Makipagkita muli sa supplier, mag-set ng transaksyon, arestuhin siya ng Task Force Kalasak sa lugar, at pagkatapos, uuwi ka. Simple lang. Sa salita, sinubukan kong tumanggi. Sa sandaling buksan ko ang bibig ko, naglabas ang investigado ng isa pang papel. Nakasulat doon ang 2 linya. Nena, 7 anyos. Nena, 5 anyos. Mga pangalan ng mga anak ko, nakasulat din ang pangalan ng eskwelahan. Pangalan ng elementarya kung saan naaral si Nena. Address ng kapitbahay kung saan iniwan si Nena. Sinabi ng investigador, kung hindi mo ito gagawin, baka ang anak mo ang umupos sa upuang ito. Alam mo naman, kapag napunta sa bilangguan, sumasama ang pamilya, di ba? Alam ko, ang bilangguan ng Task Force Kalasak ay may family implication. Kung mahuhuli ako, kakalat ka rin pati ang mga anak ko, pati na rin si Mang Jose. Paano kakayanin ni Mang Jose na walang isang bintis sa bilangguan? Tumango ako. Walang tunog na lumabas sa bibig ko. Tumango lang ako. Pinalaya ako pakalipas ng 72 oras. Hindi ko alam kung tama ang salitang pinalaya. Para akong pinalabas na nakatali sa isang tali na hindi nakikita. Pag uwi ko sa bahay, nakita ako ni Nena sa pintuan. Nay, saan ka galing? Sumagot ako sa palengke. Hindi ko alam na ganito kadali ang maksinungaling. Tumakbo si Nene at yumakap sa binti ko. Lumuhod ako at niyakap si Nene. Amoy lugaw na mais ang katawan ng bata. Sa sandaling maamoy ko iyon, lumabas ang luha ko. Hindi ako dapat umiyak sa harap ng mga anak ko, ngunit hindi ko mapigilan. Lumabas si Mang Jose mula sa silid. Dahan-dahan siyang lumakat gamit ang kanyang saklay. Iba ang tingin ng mamata niya sa akin. Hindi iyon ang tahimik na mamata niya nun. Alam niya ang isang bagay. May pumunta dito? Tanong ni Mang Jose. Taga Task Force Kalasak? Ngini ang puso ko. Nilapitan din pala nila si Mang Jose. Hindi lang ako ang binabantayan ng Task Force Kalasak. Hawak din nila si Mang Jose. Noon ko lang naramdaman na may nakbabantay sa loob ng bahay. Ano ang ginawa mo? Tanong ni Mang Jose. Hindi ako makasagot. Nasa tabi ko ang nga anak ko. Nakatingin sa akin si Nena. Nay, bakit ka umiyak? Umiyak ako. Ang bahay ay hindi na parang bahay. Pakiramdam ko, may tao sa likod ng dingding at may nakatayo sa labas ng bintana. Kahit huminga, pakiramdam ko, may nagbibilang. Nang gabing iyon, matapos matulog ang nga bata, makaharap kaming naupo ni Mang Jose. Isang kandila ang nakasindi, sinabi ko ang lahat. Ang kuwento ng bag, ang kuwento ng Task Force Kalasag na ang supplier ay isang extractor at nanaging pain ako. Matagal na walang imik si Mang Jose. Nanginginay ang liwanag ng kandila, hindi dahil sa hangin, kundi dahil humihinga ng malalim si Mang Jose. Ang nga bata, iyon ang unang tanong ni Mang Jose, hindi ako ang inaalala niya, kundi ang mga anak mo na, kapag hindi ko ginawa sa bilangguan sila, kasama pati ang pamilya. Iyon lang ang nasabi ko, hinawakan ni Mang Jose ng mahigpit ang saklay niya. Umakyat ang nga ugat sa likod ng kamay niya. Kaya iyon ang ikalawang salita ni Mang Jose. Hindi na bahay ang bahay. Kumilos ako ayon sa utos ng Task Force Kalasak. Simple lang ang paraan para makipag-ugnayan sa supplier. Gumuhit ng bilog na tisa sa pader ng isang abandonadong bahay sa dulong silangan ng palengke. Kinabukasan, mayroong nakalagay na sulat doon na may pesa alugan ng transaksyon. Gumuhit akong bilog. Nangingini ang kamay ko, ngunit gumuhit ako. Kinabukasan, mayroong sulat. 3 araw mula ngayon, sa parehong lugar. Nakreport ako sa Task Force Kalasak. Ngumiti ang investigador. Magaling. Sa araw na iyon mahuhuli natin siya. Makunwari ka lang na nakikipa transaksyon.
Lumipas ang 3 araw. Hindi ako nakatulog sa loob ng 3 araw na iyon. Kapag ipinipikit ko ang mga mata ko, nakikita ko ang mukha ng supplier na lalaki. Kapag idinidilat ko ang mga mata ko, nakikita ko ang mukha ng anak ko. Araw ng transaksyon. Dulong silangan ng palengke abandonadong bahay. Pumasok ako. 2 sasakyan ng Task Force Kalasak ang nakahimpil sa isang eskinita, 200 metro ang layo mula sa abandonadong bahay. Gagamitin akong pain. At kapag lumabas ang supplier, sasalakayin siya. Madilim sa loob ng abandonadong bahay. Kalahati ng bubong ay gumuho, kaya nakikita ang kalangitan. May alikabok at bato sa sahig at may lumot sa dingding. Tumayo ako sa loop at naghintay. 5 minuto, 10 minuto, 20 minuto. Hindi dumating ang supplier. Sa halip, may narinig akong yapa ng paa, magaan na yapa, hindi yapa ng lalaki. Ang taong lumitaw mula sa dilim ay kilala ko, si Lola Elena, ang matanda sa tabi ko sa palengke. May hawak si Lola Elena na isang bag, katulad ng bag na ipinapadala ng supplier. Huminto si Lola Elena nang makita ako, Aling Rosa. Huminto din ako, nanlamig ang ulo ko. Bakit narito si Lola Elena? Bakit hawak ni Lola Elena ang bag na iyon? Sa loob na wala pang isang segundo, lahat ay naktukma. Si Lola Elena ang kontak person na supliya. Ang taong neo deliwa na paninda. Ang dahilan kung bakit alap ni Lola Elena ang galaw na task force kalasay. Ang dahilan kung bakit napakabait ni Lola Elena sa akin mula pa sa simula. Ang dahilan kung bakit niya ibinigay ang trapo at tinuruan akong makipaglaban sa palengke at itinuro ang ruta. Ginawa niya akong tagapagdala. Gagamitin ako bilang transporter kung iyon ba o talagang nag-alala siya sa akin. Hindi ko malalaman sa sandaling iyon. Biglang sumalakay ang Task Force Kalasag. Sabay silang pumasok sa kabilang pasukan. 6 na tao. Nabitawan ni Lola Elena ang bag. Tumama sa sahi ang bag at bumukas, bumuhos ang cellphone at SD card. 2 lalaki ang humawa sa kabilang braso ni Lola Elena. Habang kinakalatkat si Lola Elena, lumingon siya at tiningnan ako. Ang tingin ng mata niya ay hindi galit, hindi rin put, hindi rin kalungkutan. Alam ni Lola Elena, alam niyang naging pain ako ng Task Force Kalasag. At alam niyang mahuhuli siya. Ngunit ngumiti si Lola Elena habang nagsasalita, habang kinakalakat. Hawa ang makabilang braso, habang hinihila ang mga paa niya. Aling Rosa, huwag mong kalimutan ang pangako. Mabuhay ka para sa mga anak mo. Sa lugar na iyon, nang hina ang matuhod ko, hindi ako makatayo, naupo ako sa sahig. Nawala si Lola Elena, narinig ko ang paksara ng pinto ng sasakyan ng Task Force Kalasag, umanda ang makina at umalis ang sasakyan. Ako na lang ang naiwan sa abandonadong bahay. Nakakalat sa sahi ang bag na nahulo at ang SD card na bumuhos. Sa dilim ng abandonadong bahay na walang ilaw, tiningnan ko ang lugar kung saan nakatayo si Lola Elena. Wala. Ngebakas ng paa lang ang nakatata sa alikabok. Ang salitang iyon ay hindi pa rin nawawala sa aking pandinig. Mabuhay ka para sa mga anak mo? Kinabukasan matapos kalat ka rin si Lola Elena, muling tumawag ang Task Force Kalasag. Parehong sasakyan, parehong daan, parehong silong, nakaupo ang investigador, naghihintay. Nakangiti siya, isang uring ngiti na hindi ko pa nakikita, ngiti ngang isang nasisiyahan. Salamat sa iyo, nakahuli ako ngang isang contact person, mahusay ang gawa mo, wala akong masabi. Ngunit hindi pa ito tapos. Ibinuklat ng investigador ang papel, may bagong litrato. Mukha ng supplier mismo. Pareho lang litratong ipinakita niya dati, ngunit may nakasulat na pulang salita sa tabi, hindi pa nahuhuli. Nahuli ang contact person, ngunit wala pa ang pangunahing tao, kailangan ko pa itong gawin? Sa pagkakataong ito, kailangan kong akitin ang supplier mismo. Hindi na contact person, kundi ang taong nasa itaas niya, ang tunay na extractor na napapatakbo ng ruta ng pagtakas. Paano ko siya makikita? Tanong ko. Ako na ang bahala diyan. 7 taon ko nang nakikita ang contact person. Kailangan mo lang siyang lapitan gamit ang rutang iyon. Ang nakita ko sa loob ng 7 taon ay si Lola Elena. Sa pamamagitan ni Lola Elena, nakipaugnayan ako sa supplier, ngunit si Lola Elena ay nasa loob ng gusaling ito sa kung saan. Tiningnan ko ang sahig, sementong sahig, may basa, at sumasalamin ng ilaw ng fluorescent sa sahig, dun ko nakita. May isang bagay sa sulok ng sahig, isang maliit na piraso, aso, piraso ng plastik, aso na plastik, parehong ang kulay ng trapo na inilalata ni Lola Elena sa kanyang pwesto. Umupo si Lola Elena sa silid na ito. Sa upuang ito,
Sa ilalim ng ilaw na ito, sa semantong sahi na ito, punit ang plastik. Siguro ay nahulog ang piraso ng plastik na nakakabit sa damit ni Lola Elena nang siya ay kalakarin o sadyang iniwan ni Lola Elena. Sinubukan kong kunin ang piraso na iyon. Bago pa man dumapo ang kamay ko sa sahig, nagsalita ang investigador, huwag kang magalala. Buhay pa si Lola Elena. Kapag magaling ang gawa mo. Sa sandaling marinig ko ang salitang iyon, dalawang bagay ang sabay kong naramdaman. Ang isa ay ginhawa, ang ginhawa na buhay pa si Lola Elena. Ang isa ay takot, ang takot na ginagamit ng task force kalasak si Lola Elena bilang bihak. Kung magiging pain ako muli, mabubuhay si Lola Elena. Kung hindi ko gagawin, mamamatay si Lola Elena. At mamamatay din ako, at ang nga anak ko ay mapupunta sa bilangguan. Iniabot ng investigador ang papel at tumayo. 1 linggo ang ibibigay ko sa iyo, humanap kang paraan. Sumara ang pinto, nakaupo ako sa upuang bakal, tinititigan ang asul na piraso ng plastik sa sahig. Ano kaya ang iniisip ni Lola Elena nang umupo siya rito? Galit kaya siya sa akin? O alam na niya na mahuhuli siya? Mula nang maging pain ako, handa na kaya si Lola Elena. Kumikinang ng bahagya ang piraso ng plastik sa ilalim ng ilaw ng fluorescent. Kagaya ng pakinang nito sa puwesto ni Lola Elena. Sa sandaling iyon, nakpasya ako. Ngunit hindi iyon ang direksyong gusto ni Task Force Kalasak. 1 linggo ang ibinigay ng investigador. Sa loob ng 1 linggo na iyon, nakunwari akong nahahanap ng sagot na gusto na Task Force Kalasak. Araw-araw, nabibigay ako ng ulat sa contact person ng Task Force Kalasak na sinusubukan kong makipaunayan sa supplier. Sinasabi kong wala pa ring sagot. Sa totoo lang, iba ang ginagawa ko. Mga kwentong narinig ko kay Lola Elena. Sa loob ng 7 taon na nakaupo ako sa tabi niya, may mga salita si Lola Elena na parang aksidente lang niyang nabanggit. Karamihan ay tungkol sa palengke, ngunit minsan, may halo itong ibang kwento. Sa likod ng bundok sinukuan, sumunod ka sa ilog sa kaliwang kipot. Makakarating ka sa dagat. Minsan sinabi iyon ni Lola Elena. Walang konteksto, parang nag-isa lang siya habang nag-ayos ang paninda. Nagtanong ako nun, anong ilog po? Ngumiti lang si Lola Elena at hindi sumagot. Ang ilog Pasig iyon. Ibig sabihin, kapag sinundan mo ang kipot sa likod ng bundok sinukuan, makakarating ka sa itaas na bahagi ng ilog Pasig. Ibinigay ni Lola Elena sa akin ang ruta ng pagtakas. Noon, hindi ko alam. Mayroon pa, kapag na-freeze ang ilog pwede kang tumawid, ngunit ang gitna ang pinakamahina. May tubig na dumadaloy dun. Ito rin ay sinabi niya ng walang konteksto, noon pinabayaan ko lang. Ngayon, ang masalitang iyon ay naglalahat sa isip ko na parang mapa. Kailangan kong tumakas. Kung ipapatuloy ko ang pagiging pay ng Task Force Kalasak, wala itong katapusan. Kahit mahuli ang supplier, may susunod na target na lilitaw at patuloy akong gagamitin at mamamatay si Lola Elena. 1 araw, darating din ang pagkakataon ko. Hindi ko masabi kay Mang Jose, may nakbabantay sa bahay. Ang paglapit ng Task Force Kalasak kay Mang Jose ay nangangahulugang ang aming napausap sa loob ng bahay ay iniulat. Kung malalaman ni Mang Jose, malalagay din siya sa panganib. Kung hindi niya malalaman, mananatili siyang ligtas. Sa ganon, gusto kong maniwala. Para lang makahabang ako. Gabi-gabi, matapos matulog ang mga bata, sinimulan ko ang paghahanda, hindi ako dapat maingay. Matapos ko ring patulugin si Mang Jose. Ang oras na malalim ang tulog niya ay sa pagitan ng 12:00 ng hating gabi at 3:00 ng umaga. Sinindihan ko ang isang kandila at binuklat ang asul na trapo. Isa-isa kong inilagay ang nagamit, 4 na pares ng damit ng bata, 2 kilo ng tuyong mais, 1 kahon ng posporo, 1 lalagyan ng tubig, 2 pares ng medyas ng bata. Iyon lang ang lahat, iyon lang ang kaya kong dalhin. Kapag binabalot at tinatali ko ang trapo, halos 4 na kilo ang timbang nito. Kailangan kong buhatin ang isang bata sa likod, yakapin ang isa, at bitbitin pa ang 4 na kilong karga. Direktang distansya sa ilog Pasig ay 38 kilometro. Kapag umikot sa bundok, mahigit 50 kilometro iyon. 2 araw kong maglalakad, 4 na araw kong kasama ang mga bata, 2 ang checkpoint at 1 bantay sa malapit sa ilog. Nag-ikot ang searchlight buong gabi, kailangan kong lakpasan iyon. Sa edad na 34 sa katawang 43 kilo, kasama si Nena na 7 taong gulang at si Nene na 5 taong gulang, makakaya ko kaya, hindi. Mas mataas ang posibilidad na hindi, ngunit kung hindi ako alis, tiyak na mamamatay kami. Kung alis, mamamatay man, ngunit kung hindi alis, tiyak na mamamatay ako at ang mga anak ko. Muling tinitiklop ko ang trapo.
Ang trapo na ibinigay ni Lola Elena. Ibinabalok ko ito sa madamit ng mga bata at mais. Huwag mong kalimutan ang pangako. Mabuhay ka para sa mga anak mo. Isang problema lang, makakadaan ba ako sa hangganan kasama ang dalawang anak? Nakset ako ng petsa para mag-report sa Task Force Kalasat. Sinabi kong sa 3 araw, lalabas ang supplier. Kasinungalingan iyon. Hindi ako nakipag-ugnayan sa supplier. Ngunit maghihintay ang Task Force Kalasat ng 3 araw. Ayon lang ang mayroon ako. Sa gabi bago ang transaksyon, pinatulo ko ng mas maaga ang mga bata kaysa dati. Napansin ni Nena na may kakaiba. Nay, bakit ang dami mong kumot? Dahil malami. Malamit na nga nun ngunit matalas ang pakiramdam ng 7 taong gulang. Ngumiti ako habang hinihila ang kumot. Hindi ko alam kung naging maayos ba ang ngiti ko. Si Mang Jose ay nakahiga sa sulok ng silip, nakaharap sa dingding. Hindi ko alam kung tulog siya o gising. Tiningnan ko ang likod ni Mang Jose. Matagal akong tumiti. Alam kong baka ito na ang huli. Hindi ko masabi kay Mang Jose. Kung malalaman niya, pigilan niya ako o sasama siya, alinman doon ay delikado. Hindi kayang lakarin ni Mang Jose na walang isang binti ang 50 kilometrong daan sa bundok. Kung isasama ko siya, kaming 3 ay mamamatay. Kung iwan ko siya, kami lang ni Nena at Nena ang makakaligtas. Sa ganon, naniniwala ako. Para lang makahakbang ako. 2:00 ng madaling araw. Nang huminga ng malalim si Mang Jose, bumangon ako. Hindi ako dapat magingay. Nakadamit na ako bago matulog. Ang madamit ng mga bata ay suot na rin nila ng patong-patong. Pinatulog ko sila na nakadamit na. Ginising ko muna si Nena. Inilagay ko ang kamay ko sa bibig niya at sinanyasan siyang maging tahimik. Idinilat ni Nena ang gamata niya. Nay, tahimik lang. Kailangan na nating umalis ngayon. Hindi natanong si Nena. Nabasa ng 7 taong gulang ang sitwasyon. Ikinarga ko si Nena sa likod habang natutulog. Mahigpit itong tinalian ng tela. Ipinabitbit ko kay Nena ang balutan ng trapo, 4 na kilo. Mabigat siguro para sa 7 taong gulang. Ngunit dinala iyon ni Nena. Walang imik. Binuksan ko ang pintuan sa harap. Naiwan akong sulat para kay Mang Jose na maaga akong pupunta sa palengke. Isang linya lang ang nakasulat sa papel gamit ang lapis. Maintindihan ni Mang Jose. Hindi bukas ang palengke sa madaling araw. Alam ni Mang Jose. Ngunit iyon lang ang magagawa ko. 3:00 ang madaling araw, lumabas kami ngayon. -18 degrees Celsius ang temperatura. Hinampas ang hangin ang mukha ko. Hinawakan ko ang kamay ni Nena, ngunit malamig na ang kamay ng bata. Ang unang balakid ay ang checkpoint sa bayan. Kailangan naming dumaan doon para makalabas ng ngayon. 24 oras itong bukas. At sa gabi, 2 sundalo ang nakatayo doon. Hindi kami makakadaan kung walang travel pass. Wala akong travel pass. 200 metro sa checkpoint. 100 metro. 50 metro. Gumalaw si Nene sa likod ko. Dahil sa lamig, nagsimula siyang umiyak. Mahina lang. Ngunit sa lamig ng madaling araw, parang patalim na malinaw itong narinig. Nakita ko ang ilaw ng checkpoint. Isang sundalo ang naninigarilyo. Puti ang usok ng sigarilyo. Lumakas ang pag-iyak ni Nene. Unti-unti itong lumakas hanggang sa magiging iyak na. Habang naglalakad, hinaplos ko ang likod ni Nene. Sa ritmo, aplos. Huminto sandali ang bata at muling umiyak. Umiwas ng tingin ang sundalo sa checkpoint. Tiningnan niya ang direksyon namin, pinunit ng iyak ng bata ang lamig ng madaling araw. Lumapit ang sundalo. Muha siyang nasa edad benta. Bata pa ang muha niya. May baril siyang nakasabit. Ngunit maluwag ang tindig niya. Kitang-kita na pagod siya sa night duty. Saan kayo pupunta? Mahina rin ang boses niya. Sinabi ko ang nga salitang inihanda ko. May sakit ang anak ko, pupunta kami sa ospital sa bayan. 39 degrees na ang lagnat niya. Dahil umiyak si Nene, hindi lang iyon pakukunwari na may sakit, kundi mukha siyang tunay na may sakit, pula ang ilong niya sa lamig, at ang luha niya ay dumadaloy sa pisngi at nagyelo. Tiningnan ng sundalo si Nene. Huminto sandali. Travel pass? Wala po. Namamadali po kami kaya hindi na namin nadala. Biglang nilaknat ang bata kaninang madaling araw. Tiningnan ng sundalo ang mukha ko, at tiningnan si Nena. Nakatayo si Nena sa likod ko, hawa ang balutan ng trapo. Ang isang 7 taong gulang na bata na may balutan sa 3:00 ng madaling araw ay hindi normal sa anumang anggulo. ID, inabot ng sundalo ang kamay niya. Nanginginig ang kamay ko habang inilalabas ko ang ID. Ang ID na ibinalik ng Task Force Kalasag. Minsan, kapag inaresto at pinalaya ka, may marka sa ID. Kung makikita ito ng sundalo, tapos na kami. Kinuha ng sundalo ang ID. Binuksan niya ang flashlight at itinutok.
3 segundo, 5 segundo, 7 segundo. Ang 7 segundong iyon ay parang 7 oras. Kinuha ngang sundalo ang radyo. Akala ko tumigil ang puso ko. Ang pakuha ngang radyo ay nangangahulugang sisimulan ang proseso ngang papapatunay, at kapag napatunayan, lalabas na nasa ilalim ako ngang task force kalasag, biglang may narinig akong tunog mula sa malayo. Ingay ngang makina, sasakyan ngang milita, hindi mula sa direksyon ng checkpoint, kundi mula sa loob ngang nayon. Sasakyan ng task force kalasag. 2 araw pa bago ang petsa nga transaksyon, ngunit gumagalaw na ang task force kalasag. Napansin kaya nila na hindi ako lumabas? O tumawa si Mang Jose matapos basahin ang sulat? Narinig din sundalo ang tunog. Lumingon siya sa likod. Lumalapit ang ilaw ngang sasakyan mula sa dilim. Sa sandaling iyon, kumilos ako. Hindi ko pinaisipan. Nauna ang katawan ko. Hinawakan ko ang kamay ni Nena at tumakbo. Karga si Nena sa likod. Hawak ni Nena ang balutan ng trapo. Hinto, sigaw ng sundalo. Tumakbo ako. Tumalon ako sa kanal ng checkpoint. Mahigit 1 metro ang lalim ng kanal. Dahil may snow, lumubog kami. Natumba si Nena. Gumulong ang balutan. Itinaas ko si Nena, pinulot ang balutan, at muling tumakbo. Narinig ko ang sigaw ngang sundalo sa likod, at lumalakas ang ingay nga makina nga sasakyan. Hindi pa nakasiren. Iyon ang tanging paasa ko. Kapag nakasiren, magigising ang buong nayon. Pagkatakbo nga 50 metro sa kanal, lumabas ang paanan ng bundok. Punong-puno nga puno. Kung papasok kami sa kagubatan, hindi makakasunod ang sasakyan. Tumakbo si Nena at nagtanong, putol-putol ang boses dahil sa hininga. Nay, si tatay. Hindi ako makasagot. Si tatay, mamaya na siya susunod. Kasinungalingan iyon. Alam kong hindi na siya makakasunod. Iniwan ko si Mang Jose, ang asawa kong walang isang binti. Ang asawa kong may bantay. Muling nagtanong si Nena, hindi ba pwedeng sumama si tatay? Umiyak ako habang tumatakbo. Sa halip na sagutin, hinipitan ko ang hawak sa kamay ni Nena. Napakaliit ng kamay ng bata. Pumasok kami sa kagubatan. Sinugatan ng gasanga ang muha ko. Lumubog ang snow hanggang sa tuhod ko. Hindi na makatakbo si Nena. Binuhat ko si Nena sa isang braso. Si Nene sa likod, si Nene sa dibdib, ang balutan sa isang kamay. Sa likod umilaw na ang siren. Naglakad kami sa daan sa bundok. Mas malapit ito sa pagapang kaysa sa paglalakad. Ang tunog ng siren ay mula sa nayon, at nang makapasok kami sa kagubatan, unti-unting lumayo ang ingay ng sasakyan. Hindi makapasok ang sasakyan sa kagubatan. Ngunit ang matao ay makakapasok. Maaring lumabas ang search team. Bago iyon kailangan naming lumayo hanggat maari. Ang daan na sinabi ni Lola Elena. Bundok Sinukuan, sa kaliwang kipot. Ang bundok Sinukuan ay nasa hilagang silangan ng nayon. 890 metro ang taas. Nasa paanan ako ngang bundok, at para makarating sa tuktok, kailangan naming dumaan sa tuktok. Hindi ko kayang ibaba ang mga anak ko. Tulok si Nene sa likod ko. Kung tulok ba ang bata o nawalan ng malay, kinakabahan ako kaya patuloy akong humahaplos sa likod niya. Bawat haplos, bahagyang gumagalaw ang bata. Buhay siya. Hinawakan ni Nena ang kamay ko at lumakad. Pakalipas ng 1 oras, napapo si Nena. Nay, masakit ang paa ko. Konting lakat pa anak. Nay, hindi ko na kaya. Hindi ko kayang buhatin si Nena. Nasa likod ko na si Nena. Lumuhod ako sa harap ni Nena. Tiningnan ko ang magamata niya. Nena, hindi tayo pwedeng huminto ngayon. Ilalabas ka ni nanay. Kaya konting lakat pa. Konting lakat pa. Hindi umiyak si Nena at tumayo. Nagipit ang panga ng 7 taong gulang. Ang ekspresyon niya ay kamukha ni Mang Jose. Inabot ng 6 na oras ang pagtawi sa bundok. Matagal na matapos sumikat ang araw, nakatawi kami sa tuktok. Sa likod ng tuktok, nakita ko ang kipot, kaliwang kipot. Ang kipot na sinabi ni Lola Elena, nagsimula kaming bumaba sa kipot. Narinig ko ang tunog ng tubig. Dapat ay nagyayalo ang kipot, ngunit may tubig na dumadaloy sa gitna. Nang mahapon, huminahon ang hangin. Hindi tumaas ang temperatura, malamig pa rin, -23 degrees Celsius siguro, ngunit kapag huminto ang hangin, kaya kong tisin, binigyan ko si Nena ng ilang butilang tuyong mais. Ginising ko rin si Nene at pinakain. Habang pinapanot ko ang anak na ngumunguya ng mais, iniisip ko ang daan sa hinaharap. Gaano pa kalayo ang kailangan naming lakarin sa kipot? Kailangan pa ba ng 1 araw para makarating sa ilog? May checkpoint pa ba?
Biglang may narinig akong tunog ng pagtapak sa sanga. Itinulak ko ang mga anak ko sa likod. Itinago ko sila sa likod ng puno. Sumampa ang puso ko sa lalamunan ko. Search team ba ito? Mula sa dilim, lumitaw ang isang tao, isang lalaki. Nasa kalagitnaan ng 30. Nakasuot ng itim na jacket at may hawak na isang bagay. Akala ko baril. Itinulak ko pa sa likod ang na anak ko. Ngunit hindi baril, isang nakatiklop na papel, mapa. Sinabi ng lalaki, Aling Rosa. Alam niya ang pangalan ko, sa totoo lang, ang pangalan na tinatawag sa akin ni Lola Elena. Sino po kayo? Ang huling taong nakipag-ugnayan si Lola Elena bago siya mahuli ay ikaw. Nalaglag ang puso ko, taga sa playa iyon. May isang tao sa network ng extractor. Dahil sa iyo, nahuli si Lola Elena. Ang gasalitang iyon ay tumimo sa aking puso. Dahil totoo iyon. Naging pain ako ay nahuli si Lola Elena, wala akong masabi. Hawak nga anak ko ang damit ko sa likod. Lumapit ang lalaki ng isang hakbang. Umurong ako ng isang hakbang. Ngunit nakbago ang ekspresyon ng lalaki. Hindi galit. May iba. Ibinigay ng lalaki ang mapa. May naiwan na salita si Lola Elena. Binuklat ng lalaki ang mapa. Isang mapa na ginuhit sa kamay. Malabo ang ngalinyang ginuhit ng lapis. Ngunit nakamarka ang kipot at ang ilok. May isang pulang tuldok na nakamarka doon. Mula rito, 3 oras papunta sa ilok. Kung dadaan ka sa daang ito, maiwasan mo ang bantay. Hindi ko makuha ang mapa, hindi gumalaw ang nga kamay ko. Bakit po kayo tumutulong? Sandaling tumahimik ang lalaki. Pagkatapos ay sinabi, nakipaugnayan si Lola Elena bago siya mahuli. Isang salita lang, sabihin mo kay Aling Rosa na tiklupin ang trapo at ilagay sa dibdib niya. Iyon ang kanyang anting-anting. Nawasa ang puso ko. Nag-alala si Lola Elena sa akin kahit kinakalakat na siya ng Task Force Kalasag. Alam niyang mahuhuli siya, ngunit ang huling pag-ugnay niya ay hindi sa akin, kundi sa tang maklilihtas sa akin. Inilagay ng lalaki ang mapa sa kamay ko, hindi na ako makatulong parito. Itinuturo ko lang ang daan. Kapag nakatawid ka na sa ilog tisina na. Mula doon, ako na ang bahala. Tumaliko ang lalaki. Nawala sa dilim. Huminto ang yapa at muling nanahimik ang kagubatan. Tiningnan ko ang mapa. Nangingini ang kamay ko kaya kumaluskos ang papel. Sa tabi ng pulang tuldok, may nakasulat na salita. Maliit na sulat. Sa gitna ng yelo, mahina. Umikot. Sulat kamay iyon ni Lola Elena. Sinulat niya iyon bago siya kalagkari ng Task Force Kalasag. 3 oras kaming naglakad. Walang imi ang nga bata. Binitbit ni Nena ang balutan at lumakat, at si Nene naman ay umiyak paminsan-minsan sa likod ko. Lumakat ako, isang hakbang, bago magmadaling araw, nakita ko ang ilog. Ang ilog Pasig. Mahigit 30 metro ang lapat. Nagyayelo. Ang puting yelo ay kumikinang sa ilawng guwan. Nakita ko ang kabilang panik ng ilog. May mapuno at burol. Sina, 30 metro. 30 metro lang ang kailangan kong tawirin. Ngunit isinulat ni Lola Elena. Mahina ang gitna. May bahagi ro na dumadalo ang tubig. Inilagay ko ang unang paa ko sa yelo. Kumaluskos ang tunok. Parang matigas ang yelo. Ngunit narinig ko ang tunok ng tubig sa ilalim. Unahin ko ba si Nena? Hindi. Hindi ko siya kayang iwan mag-isa. Kailangan naming sabay. Ibaba ko si Nene mula sa likod ko. Binuklat ko ang trapo. Binalot ko si Nene sa trapo. Dahil sabi ni Lola Elena ay anting-anting iyon, naniwala ako na kahit dumampi sa tubig ang plastik, kahit sandali, protektahan nito ang init ng katawan ng bata. Ginakap ko si Nene sa dibdib ko at hinawakan ang kamay ni Nena. Nena, huwag mong bibitawan ang kamay ni nanay, ha? Opo. Lumakat kami. Sa yelo, 1 hakbang, 2 hakbang, 3 hakbang. Maga 10 metro nang maksimulang makaputol-putol ang yelo. Palapit na kami sa gitna. Lumakas ang tunok ng tubig. 15 metro. Lumitaw ang bahagi ng yelo na maitim. Dumadaloy ang tubig sa ilalim nito. Gaya ang isinulat ni Lola Elena, kailangan naming umikot. Lumiko kami sa kaliwa. Kung dadaan sa makapal na bahagi ng yelo, hahaba ang distansya, ngunit mas mabuti iyon kaysa sa mahulog, 20 metro. Umilaw ang searchlight, mula sa bantayan sa itaas na bahagi ng ilog, isang sina ng ilaw ang nasimulang maikot sa ilog. Malayo pa, mahigit 500 metro ang layo. Ngunit maring lumapit ang ilaw sa amin. Binilisan ko ang paglakad. Kumaluskos ang yelo. Nadula si Nena, nahawakan ko siya, muling lumakat, 25 metro, narinig ko ang tunog ng pagkabiyak ng yelo, sa ilalim ng mapa ako, huminto ako, pinigilan ko ang paghinga.
Huminto ang tunok. Isang hakbang pa. Muling nakaroon tunok. Nasimulang umiyak si Nene sa aking bisik, balot sa trapo, lumabas ang mahinang iyak. Gumagalaw ang searchlight. Sa direksyon namin, tumakbo ako. Wala akong magagawa kundi tumakbo. Ang patakbo sa yelo ay parang papapakamatay, ngunit kung tatayo ako, mahuhuli kami. Hinihila ko si Nena, karga si Nena, at tumakbo ako. 28 metro. 29 metro, dumanang makapako sa lupa sa kilit na ilog, tapos na ang yelo, nakasimula na ang lupa, isang burol na puno na snow. Sina, napaw po ako, nang hinaang mabinti ko, natumba si Nena sa tabi ko, umiyak si Nena sa aking bisik, basa ang trapo, nabasa ito ngang tubig sa yelo, kumikinang ang aso na trapo sa ilongguan. Ang anting-anting ni Lola Elena ay bumabalot sa bata. Lumingon ako sa likod. Sa dilim sa kabilang panig ng ilog, nakita ko ang Isla Maharlika. Patuloy pa ring umiikot ang searchlight, ngunit hindi na ito nakakarating sa aming pwesto. 30 metro. Ang 30 metrong iyon ang nahati sa mundo sa dalawa. Nagtanong si Nena, hinihingal. Nay, nakarating na tayo. Oo, Nena, nakarating na tayo. Iyon ang unang katotohanan na sinabi ko ng gabing iyon. Ang pagtapa sa lupa ngang Sina ay hindi pa katapusan. Pagkatawid namin ng ilog, pumasok kami sa kagubatan. Mayroong din bantay sa hangganan ng Sina. Noong panahong iyon, karaniwan ang pagpapadepot ng nga tumatakas pabalik sa lugar namin. 2 araw kaming nagtago sa kagubatan. Binigyan ko ang nga anak kong tuyong mais. Ang natitira ay isang dakot na lang. Ang tubig ay pinag-iinit ko mula sa snow. Sinabi ni Nena habang inilalagay ang snow sa bibig niya, "Nay, ito ice cream." Halos maya ako. Ang 7 taong gulang ay tinatawag na ice cream ang snow. Sa ika-4 na araw, lumitaw ang isang tao mula sa network ng extractor, isang taong konektado sa ruta ni Lola Elena. Kahit nawala si Lola Elena, gumagalaw pa rin ang network. Itinako kami sa isang farmhouse sa isang maliit na nayon sa Sina. Isang buwan. Ang may-ari ng bahay ay isang Chinese-Korean. Nakakaintindihan kami. Pinagluto niya ang nga bata ngang mainit na kanin. Puting kanin. Kumuha si Nena ang isang kutsara ng kanin at huminto. "Nay, ano po ito?" "Kanin, anak. Iba po sa kinakain namin kanina." "Kanin iyan, puting kanin." Dahan-dahang nginuya ni Nena ang kanin, lumaki ang mga mata niya. "Masarap." Ang isang salita na iyon ay parang nabayat sa 7 taon ko. Pagkalipas ng 1 buwan sa Sina, lumipat kami sa Laos, at pagkatapos, sa Thailand. Nang makapasok ako sa Korean Embassy sa Thailand, natanong sa Korean ang empleyado, "Ano po ang pangalan niyo?" Sa sandaling marinig ko ang Korean, nang hinaang nga binti ko, naupo ako. Nagulat ang empleyado at tumakbo sa akin. Naupo ako sa sahig at umiyak. Niyakap ako nga anak ko sa makabilang panig. Pinunasan ni Nena ang luha ko gamit ang daliri niya. "Nay, nakarating na tayo?" Ang salitang sinabi niya nang tumawid kami ng ilog. "Oh, sa pagkakataong ito, tunay na nakarating na tayo." Pumasok kami sa Korea. 3 buwan kaming nanatili sa Hanawon, at pagkatapos nakakuha kami ng isang maliit na apartment sa Gyeonggi-do. May 2 silid, kaya nakapabigay akong sariling silid sa mga anak ko. Pumasok si Nena sa kanyang silid at humiga sa sahig. "Nay, mainit dito, mainit na sahig." Hindi ko alam na napakahalaga pala niyon. Ngayon, high school na si Nena. Mas matangkat na siya sa akin. Elementary na si Nena. Nakaroon siya ng kaibigan sa eskwelahan. "Nay, binigyan ko po ng kimbap ang kaibigan ko ngayon," sabi ni Nene habang nakangiti. Hanggang ngayon, nakakamangha pa rin sa akin na mayroon kaming sangkap ng kimbap sa refrigerator. Nawalan ako ng balita kay Mang Jose. Matapos dumating sa Korea, sinubukan kong mahanap sa pamamagitan ng nga network, ngunit wala akong balita. Hindi ko alam kung buhay pa siya o nasa bilangguan. Minsan, nananaginip ako kay Mang Jose sa gabi. Nanaginip akong lumalakat siya gamit ang kanyang saklay. Nanaginip akong bumubukas siya ng pinto sa harap, wala ang kanyang kaliwang binti. Sa panaginip tahimik si Mang Jose. Ganun naman talaga siya. Pumasok lang siya at hinahaplos ang buhok ni Nena. Pagkagising ko mula sa panaginip, sarado ang pinto sa harap. Walang dumating. Wala rin akong balita kay Lola Elena. Hindi ko alam kung buhay pa siya o nasa bilangguan ng Task Force Kalasak o kung wala na. Hindi ko alam. Hawak ko pa rin ang asul na trapo. Kupas na ang kulay asul. May manggagasgas sa sulok at may maliit na butas. May mga marka pa rin ng 7 taong paglata sa palengke. Ang lugar kung saan inilalagay ang instant noodles. Ang marka ang bigla ang patiklop kapag dumating ang bantay. Pakiramdam ko,
nandun pa rin ang haplos ng kamay ni Lola Elena nang una niyang ibigay iyon. Tinitiklop ko ang trapo at inilalagay sa drawer. Minsan inilalabas ko at binubuklat. Pakiramdam ko, amoy palengke, o hindi. Minsan nagtanong si Nena, Nay, ano po yang plastic? Bakit hindi niyo itinatapon? Sabi ko, hindi ko kayang itapon. Hindi ko sinabi ang dahilan. Kapag lumaki pang ang kaunti ang mga bata, sasabihin ko sa kanila. Nasa ibabaw ng trapo na ito, nakaligtas si nanay. Na may isang taong nabigay ng trapo na ito, na ang taong iyon ay pinrotektahan si nanay hanggang sa huli. Ang pangalan ng taong iyon ay ang matandang babae na umupo sa tabi ko sa palengke. Hindi ko alam ang tunay na pangalan ni Lola Elena. 7 taon akong nakaupo sa tabi niya. Mabuhay ka para sa mga anak mo. Lola Elena, nakabalik na ako. Kung humanga kayo sa kwento ng babaeng ito, suportahan niyo po kami sa pamamagitan ng pag-subscribe at pag-like. Ang inyong suporta ang simulan ng bawat bagong kwento.